Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the church? Bakit hindi Bakit nag-aasawa yung mga tayo, pari? no, ang mga Bakit po ba tayo mga Katoliko gumagamit? Bakit po ba gumagamit ang mga pari ng Bakit incense? po may pista prosesyon ang mga Bakit Katoliko? ba paulit-ulit magdasal ang mga Katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared. Featuring the two prominent Roman Catholic apologists of the Philippines, Attorney Marwil Liasos of the Order of Preachers and Reverend Father Abe P. Arganiosa, in a dynamic tandem to explain and defend the faith and to guide us all to know the truth. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapanood dito sa Know the Truth sa TV Maria. Ito po si Attorney Marwil Liasos OP, kasama po ang ating pinakamamahal, iginagalang, walang iba kundi si Reverend Father Abe Arganiosa. Magandang araw sa iyo, Father. Maraming salamat po, Brother Mars, at tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli nating pagtitipon para sa programang itong Know the Truth. At muli natin may pagtatanggol ang ating pananampalataya gamit ang banal na kasulatan at ang mga doktrina ng ating Santa Iglesia Katolika na nakabatay sa mga ito. Mukhang magiging interesante ang ating magiging paksa ngayon. Sa aming pong pagbabalik, matutunghayan po natin ang inyong katanungan. Know the truth. At tayo po ay nagbabalik para sagutin na ang inyong katanungan. Bakit po may pista prosesyon ang mga Katoliko? Naayon po ba ito sa Biblia? Ayan, Father, narinig po ninyo. Actually, dalawa po ang katanungan ng ating taga-subaybay, yung tungkol po sa pista at sa prosesyon, sapagkat ito nga naman ay gawain ng mga Katoliko. Meron po ba itong pinagbabatayan sa banal na kasulatan, Father? Unahin po natin yung usapin ng pista. Ay abay, opo, ay talagang napakarami pong mga nakasaad sa banal na kasulatan na ang Panginoong Diyos ay mayroong kapistahan. Ang mga propeta at ang mga banal na tao ay nagpipista. Sa katunayan ng ating Panginoong Jesucristo po mismo ay talaga namang sumamba sa pista. At ito nga po ay ating bumabasa dito po sa Juan chapter 12 verse 20 na ganito po ang ating mababasa. Mayroon ngang ilang Griego na nagsiahon sa kapistahan upang magsisamba. Diyan dito po natin makikita, no, na yung mga Griego ay nagpupunta pa ng Jerusalem para sumamba sa ating Panginoong Diyos dito po, no, sa lungsod ng Jerusalem. At yan po ay makikita natin na nagpapatunay na talagang sa bagong tipan pa lamang. Sa bagong tipan pa lamang ay meron ng kapistahan bilang bahagi ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Meron po ba tayong mga ehemplo ng mga pista o kapistahan sa banal na kasulatan na maari po nating ipagbigay alam sa ating mga tagapanood? Ay opo, napakarami po. Unang-una po sa lumang tipan pa lamang, ang banal na patriarka na si Abraham ay talaga naman pong nagdiwang na ng kapistahan. At ito nga ay unang-una pasasalamat para sa kanyang anak, no, na si Isaac. At bago yan, nung dinalaw siya ng Diyos na nasa anyo ng 3 anghel, ay nagdiwang siya ng kapistahan. Genesis chapter 19 verse 3. Ganito po yung sinasabi sa wikang Ingles ng King James Version. And he pressed upon them greatly, and they turned in unto him, and entered into his house. And he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat.
So kaya nga po ang tawag natin sa unleavened bread na kinukonsagrang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay bread of angels. Dahil dito sa talatang ito at makikita natin yung pag-aalay sa Panginoong Diyos ng tinapay na walang levadura kagaya ng ating ginagawa. Yan ay kapistahan para sa Panginoon. Kaya para sa atin, every Eucharistic sacrifice is a feast unto the Lord. At napakarami pong binabanggit na mga kapistahan sa banal na kasulatan, kagaya nung panahon ni Moises, Father. Ano-ano po ba itong mga uri ng kapistahan na ipinagdiwang ng bayang banal noong panahon pa ni Moises? Unang-una po, kapatid na Mars, actually, yung request para mapalaya yung bayan ng Israel at umalis sa Egypt ay hindi primarily sa paglaya. Yan ay unang-una ang primary request para magpista sa Panginoon. Kaya yung mga galit sa pista, yan ay masasama na kagaya ng masamang paraon na kalaban ni Moises. Ito po yung sabi dito sa Exodus chapter 5 verse 1. At ang Biblia po ang aking babasahin. At pagkatapos nito si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. Ito po word for word. Salita ng Diyos po yung ating binabanggit dito. Kaya po, para sa ating mga Katoliko, sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, may pista tayo ng Panginoon, Brother Mars. Kaya yung mga tumutuligsa sa pista at walang pista, yan po ay kakampi ng paraon, nakakampi naman ng demonyo. At napakalinaw po sa banal na kasulatan na maraming kapistahan ang mga Hudyo, kagaya ng Feast of Atonement, di ho ba? Yung Hanukkah, na sa Makabeyo lamang mababasa, at ilang pang mga kapistahan ng mga Hudyo. Kaya hindi po mamasamain dapat ng sino man na kung yung mga Kristiyano ay meron ding mga takdang kapistahan para sa mga Kristiyano. Sapagkat kung yung Hudyo nga meron Kristiyano pa kaya. Ano po ba ang rason, Father, kung bakit nagkakaroon ng kapistahan ang ating simbahan batay po sa banal na kasulatan? Ay ayon po sa banal na kasulatan, ito ay pagpupuri sa Panginoong Diyos. Kinikilala natin na siya ang may-ari ng ating buhay. Kaya nga actually, Brother Mars, hindi lamang tao ang isinasama sa pista, kung hindi pati mga hayop at mga gamit nila. Ito po'y mababasa natin, pinaliwanag yan ni Moises sa atin, dito po sa ang Biblia, Exodus chapter 10, verse 9. Ganito po ang sabi ni Moises. At sinabi ni Moises, kami ay yayaon 10 ng aming mga bata at 10 ng mga matatanda, 10 ng aming mga anak na lalaki at babae, 10 ng aming mga kawan at 10 ng aming mga bakahan. Kami ay yayaon sapagkat kami ay nararapat magdiwang ng isang pista sa Panginoon. Kaya makikita po naman natin, halimbawa, brother, dun sa mga lugar na nasa ilog, talaga nagpipista sila pati sa ilog. Diyan niya nila pinagdiriwang. Kapag nasa tabing dagat, talaga sa tabing dagat din. Kapag yung kanilang kapistahan ay yung kanilang kinabubuhay ay palayan, taka sa palayan nagpipista. Pati yung mga kalabaw at mga baka ay kasama sa pagdiriwang. Brother. At nakikita ko ito dyan sa lalawigan ng Quezon. Kagaya po niyan, yung sa Sariaya. Kasama po ito sa kanilang mga kapistahan bilang pagdiriwang. Maliban po dyan, Father, bilang pagpaparangal o pagpapuri sa Diyos, ano pa kaya yung rason kung bakit ang mga tao ay nagpipista? Isa pa po dyan, ito ay banal na pagtitipon. Ito po ay ating mababasa dito po sa Leviticus chapter 23 verse 2. At ganito po naman ang paliwanag na pinagkaloob sa atin ng banal na kasulatan. At kaya tayong mga Katoliko ay nagtitipon tuwing kapistahan.
At ito po yung ating sinasabi dito, no, sa wikang Tagalog ng ang Biblia. Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itataniyag na mga banal na pagpupulong ay mga ito nga ang aking mga takdang kapistahan. At sa verse 6 biglang, kapistahan ng tinapay na walang lebadura. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang lebadura. Yan ang ating Eucharistic bread na tinapay na walang lebadura. At sa verse 7, sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Kaya naman, ano ba yung unang araw? Sunday. Kaya Sunday ang ating ecclesia, ang ating kahal, Yahweh, ang ating pagtitipon bilang bayan ng Diyos. At kung saan, tinatanggap natin ang tinapay na walang lebadura na kinukonsagra bilang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Napakarami po palang rason kung bakit tayo nagdidiwang ng kapistahan. Isa dyan siguro yung ating paggunita doon sa tinatawag na kasaysayan ng ating pagliligtas o history of salvation. Kaya yung mga great events of the history of salvation, we commemorate as Christians. At maliban dyan, Father, meron pang isang rason kung bakit tayo mga Katoliko ay may mga kapistahan, sapagkat ganito po ang sinasabi ng Kawikaan 15:15. Lahat ng mga araw na nagdadalamhati ay masama, ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Kaya nga po pala ang mga Katoliko laging may kapistahan sapagkat masaya ang ating puso. Laging may kasayahan sa puso. Sino ba naman ang nagbibigay ng kasayahang ito sa puso nating mga Katoliko? Kaya tayo may mga pista. Walang iba po kundi ang Panginoong Diyos. At ito po ay mababasa natin sa awit 4:7. Ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso nang higit kaysa kanilang tinatangkilik na ang kanyang butil at kanilang alak ay magsidami. Ayon, ang Diyos po pala ang naglalagay ng kasayahan sa ating puso. Kaya masisisi ba naman tayo ng ating mga kaibayo sa pananampalataya kung meron tayong masayang puso, kaya tayo may laging kapistahan? Diyos ang naglagay ng kasayahan sa ating puso Yes, totoo po yan, Brother Bas. At ito nga po inuulit sa atin ni Haring David dito po sa awit chapter 42 verse 4 ng ang Biblia. Ang mga bagay na ito ay aking naaalala at nanglulumo ang aking kaluluwa sa loob ko kung paanong ako'y nagpatuloy sa karamihan at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Diyos na may tinig ng kagalakan at pagpupuri na isang karamihan na nagdiriwang ng kapistahan. Ayan. Kapag pista natin, Brother Mars, ang dami-dami natin Dahil madami tayo, sila konti, aalong-along sila. Tayo punong-puno sa karamihan. At masayang-masaya ang mga pista natin, Brother Mars. Talaga naman may mga tumutugtog yan na May mga naglilibot sa buong banderitas. bayan. May mga kainan at may mga kantahan. Kaya nga po mga kapatid, ang ating pagdiriwang ng pista, hindi lang tayo nagtitipon ng napakarami bilang isang bayan ng Diyos. Hindi lang tayo nagagalak at nagaawitan at nagkakasayahan ng papuri sa Panginoon. Ano pa ang sabi? Ay sila daw ay nasa bahay ng Diyos, pinapatnubayan sa bahay ng Diyos. Saan ba ang sentro ng kada pista? Hindi ba ang simbahan? Hindi ba ang templo ng Panginoon? Kaya diyan nag-uumpisa at diyan nagtatapos ang kapistahan. Kaya talagang akmang-akma sa banal na kasulatan ang ating pagdiriwang ng pista. At maliban dyan, Father, sa nabanggit mo, meron ding social dimension ang mga pista o kapistahan. At ito ay hindi naman masama sapagkat pinabanggit din naman sa banal na kasulatan kung ano ang mga nangyayari tuwing pista. Ito po ang sabi dito sa 10:19 ng Ecclesiastes. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa. May mga tawanan, masaya ho talaga.
At ang alak ay nagpapasaya sa buhay. Minsan may inuman talaga Oho. kapag pista. At ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Kailangan mo maganda, dapat may pera ka. So yan po ay nasusulat din, mga minamahal naming kababayan, sa banal na kasulatan. Ngayon, Father, dumako po tayo doon sa isang usapin. Kayo namang mga Katoliko, pasan-pasan ninyo yung mga rebulto ninyo, pinagpoprosesyon ninyo. Saan naman natin mababasa sa banal na kasulatan itong gawaing ito ng prosesyon? Meron ba naman tayong pinagbabatayan? Ay syempre po, Brother Mars, ay meron po tayong basihan sa bagay na yan. Psalm 118, verse 26 to 27. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord, we bless you. So ayan, house of the Lord na naman. Coming in the name of the Lord. Verse 27, the Lord is God, and He has made His light shine upon us. With bows in hand, join in the festal procession up to the horns of the altar. Ayan po makikita natin, meron daw mga tangkay na mga sanga, at sila ay sumasali sa prosesyon, pangkapistahan, festal procession, hanggang sa altar ng Panginoon, ng bahay ng Diyos. Saan pa nangyayari ito, mga kapatid? Sa ating mga Katoliko, unang-una tayo yung may palaspas, pinoprosesyon natin ang palaspas, na papasok sa loob ng simbahan ng ating Panginoong Diyos. At nabanggit mo rin naman yung New International Version ng mga born again. Dito rin po sa nasabing New International Version, babasahin ko naman ang Psalm chapter 68, verse 24 to 25. Pakinggan po natin. Your procession has come into view, O God, the procession of my God and King into the sanctuary. In front are the singers, after them the musicians. With them are the maidens playing tambourines. Napaka-katoliko po, Father, ang Katoliko. pagka-describe. May prosesyon, may mga mang-aawit, at meron ding mga musikero. Oo. Kaya, saan po ito natupad? Yes. At nais kong basahin muli ito pong Psalm chapter 42 verse 4. Ngayon po ay sasali ng New International Version. Ganito po yung pagkakasaad. These things I remember as I pour out my soul, how I used to go with the multitude, leading the procession to the house of God, with shouts of joy and thanksgiving among the festive throng. Yan na naman, May multitude, sigawan. napakadami. At may sigawan. Leading the procession to the house of God with shouts of joy and thanksgiving among the festive throng. Kaya naman sumisigaw tayo ng Pit Señor. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva Padre Nuestro Nazareno! Yan po naman ay meron pa pong isang patunay sa banal na kasulatan. Dito naman po sa awit 32, versikulo 11. Dito naman po sa ang Biblia natin babasahin. Ganito po ang ating matutunghayan sa banal na kasulatan. Kayo'y mga tuwa sa Panginoon, at mga galak kayo, kayong mga matuwid, at magsihiyaw kayo ng dahil sa kagalakan, kayong lahat na matuwid sa puso. Kaya po hindi naman po pala masama yung pagsihiyaw, lalo na sa panahon ng prosesyon, sapagkat ito'y nagpapakita lamang ng kagalakan o kasiyahan ng ating puso. Yes. At dyan nga po natin makikita, Brother Mars, na yung mga banal na tao na katulad ni Haring David ay hindi po lamang yan pagpapahayag ng nangyayari nung araw. Yan din ay proklamasyon hinggil sa buhay na mangyayari sa bayan ng Diyos pagdating ng Mesiyas. Yan ay messianic prophecy. Kaya dahil ang simbahan ngayon ay ang fulfillment ng messianic prophecy, dahil ang Santa Iglesia, ang katawan ni Kristo, kaya naman nagkaroon yan ng katuparan sa Santa Iglesia Katolika. Maiba ko, Father, baka matanong ng ating mga makukulit na kaibayo, bakit naman daw po yung ating mga ribulto ay isinasakay sa karo? Meron ba naman po itong batayan mula sa banal na kasulatan, yung paglalagay po ng mga imahen sa karo
upang ipagprosesyon? Ay abay, opo. Yan po ay talagang mababasa natin mula sa banal na kasulatan. At makikita nga po natin yan dito po sa 1 Samuel chapter 6 verse 7. Ngayon nga'y kumuha kayo, maghanda kayo ng isang bagong karo at 2 bagong bakang gatasan na hindi napatungan ng pamatok at ikabit ninyo ang mga baka sa karo at iuwi ninyo ang kaniyang mga guya. Sa verse 8, at kunin ninyo ang kaba ng Panginoon at isilid ninyo sa karo. Yan po mga kapatid, nakita po natin ang kaba ng tipan na gawang inanyuan, may estatwa ng anghel, binalot ng ginto, ikinabit sa karo. Bago yung karo, kaya naman talaga pag mayaman tayo o may pera tayo, bumibili tayo ng bagong karo. At nung araw, yung karo nila kariton lang na kahoy. Noong mga panahon ng mga ninuno natin, ngayon sosyal na, bakal na yan na may gulong. At yung iba nga hinihila pa, nung araw baka ang humihila. Nung marami na silang kabayo na, ngayon kotse na ang humihila niyan, Brother Mars. Bakit? Modern na ang daigdig ngayon. At wala namang masama po talaga sa paggamit ng karo sa paglalagay ng mga larawang inanyuan. Hindi naman yun ang Diyos-Diyosan, kundi paalala lamang ng mga bagay na may kinalaman sa langit. At ito po talaga ay gawain ng bayan ng Diyos. Halimbawa dito sa 2 Samuel, ganito naman ang ating mababasa mula sa versikulo 2 patuloy hanggang 3 ng kapitulo 6. At bumangon si David at yumaon na kasama ng buong bayan na nasa kanya mula sa Baal-Huda upang iahon mula roon ang kaba ng Diyos na tinatawag sa pangalan, sa makatwidbagay sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa gitna ng mga kerubin. Ito pong kerubin ay may rebulto ng 2 anghel. At versikulo 3, at kanilang inilagay ang kaba ng Diyos sa isang bagong karo, at kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Burol, at si Uza at si Ahio na mga anak ni Abinadab ay siyang nagpatakbo ng bagong karo. Nasusulat po sa banal na kasulatan, dito po pinapatakbo pa Talagang nasusulat po sa ating banal na kasulatan ang gawain po nating mga Katoliko. Yes, at talaga yan po'y napakalinaw na talagang isinasaad ng banal na kasulatan. Baka naman sabihin nila, Brother Mars, puro lang daw tayo Old Testament. Wala naman daw sa bagong tipan. Ano po yung masasabi natin dyan? Nais ko pong basahin ito pong 2 Corinthians chapter 2 verse 14 ng New International Version. Ganito po yung ating mababasa. But thanks be to God, who always lead us in triumphal procession in Christ, and through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. Tayo daw ay pinangungunahan pa ng ating Panginoong Diyos sa isang prosesyon patungo kay Kristo. Kaya lahat ng prosesyon ng Catholic Church ay nagmumula sa loob ng templo ng Diyos at nagtatapos sa templo ng Diyos kung saan nagahari ang ating Panginoong Hesukristo, kung saan tinatanyag ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, mga kapatid, nakita po ninyo, Biblia po ang ating binabasa ngayon. Hindi po tayo nanluloko. Biblia po ang basihan ng kapistahan at prosesyon ng Santa Iglesia Katolika. Doon po natin nakita, mga minamahal naming kapatid, na ang ating gawain pala kagaya ng pista at prosesyon ay hindi naman itinatatwa ng bagong tipan, bagkos ito po ay pinaninigundahan pa kagaya ng aming binasa kanina. Ito po si Attorney Marwil Yasus OP, kasama po si Father Abe Arganyosa na nagsasabing alamin natin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin.